Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pag-inom ng alak sa kalye, ipagbabawal na curfew sa mga menor de edad, ipatutupad nationwide. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Nagbabala ngayon si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na ipatutupad na ng Philippine National Police ang maigpit na implementasyon ng Anti-Public Intoxication Act o pag-iinom sa kalye. Ayon kay Secretary Rimulya, bahagi ito ng pagdidisiplina at gawing ligtas sa mga kalye sa buong bansa sa ilalim ng inilunsad na Safer Cities program ng pamahalaan. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Paglilinaw ng kalihim, matagal nang umiiral ang mga batas na sumasaklaw dito. Exempted sa panghuhuli o walang gagawing pag-aresto sa mga nagiinuman kung may piyesta sa isang lugar o kung mayroong okasyon. Sabi ng kalihim, aatasan niya ang lahat ng mga LGUs na magpasa ng ordinansa na may kinalaman sa curfew para sa mga minor de edad. Sa ilalim ng inilunsad na Safer Cities program, una itong ipatutupad dito sa Metro Manila at isusunod na sa iba pang mga malalaking lungsod at sa buong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inflation rate sa Pilipinas noong Marso, bumilis pa sa 4.1% sa gitna ng pagsipa ng fuel at transport. Bumilis pa sa 4.1% ang inflation rate o antas o bilis ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito ay kasabay ng pagsipa ng presyo ng langis at transportasyon. Ito ay mas mabilis kumpara sa 2.4% na naitalang inflation rate noong Pebrero ng kasalukuyang taon, bahagyang lumagpas din ito sa 2 hanggang 4% na target inflation na itinakda ng pamahalaan at sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang pulong balitaan ngayong Martes, inihayag ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa, na ang inflation noong March 2026 ay pinakamabilis na naitala sa nakalipas na 2 taon o mula July 2024 kung saan pumalo ang inflation sa 4.4%. Isa sa pangunahing nakaambag sa overall inflation noong Marso, ay ang transport commodity na nasa 9.9% na pinakamataas sa nakalipas na 3 taon. Tumaas din ang presyo ng langis mula nang maglunsad ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran noong February 28, ayon sa PSA chief, simula noon tumaas ang presyo ng gasolina at diesel, gayon din ang singil sa kuryente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.